Ako si Tatay Cardo. 62. Akala ko, sapat na ang pagmamahal at pagtitiwala ko kay Jonjon, ngunit isang araw, tumawag siya. Ang boses niya kalmado. Tatay, bukas ang kasal ko. Kinuha ko lahat ng pera sa bank account mo at nabenta ko na rin ang bahay mo. Nagdilim ang aking paningin. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang 1,000,000 piso na ipon ko, ninakaw. Ngunit sa aking pagkabigla, may isang bagay na nagpakislap. Isang lihim. Hindi niya alam. Ang tunay kong bahay, iba. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Tonyo. Mahigit 6 na po na ako ngayon. Akala ko noon, basta mapalaki ko lang ang aking anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay. Pero isang araw, napagtanto ko, may mga bagay na hindi lahat ng ibibigay mo ay babalik sa'yo. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ika-23 ng Disyembre, nakabalot ako sa pagbabalot ng mga regalo para kay Jonjon. Kahit ganoon na ang takbo ng aming relasyon, bumibili pa rin ako. Umasa pa rin akong magbabago ang isip niya. Biglang nag-vibrate ang aking lumang cellphone, isang mensaheng teksto mula sa aking anak, agad na lumukso ang aking puso. Baka tumawag siya para humingi ng tawad, para imbitahan na rin ako. Binuksan ko ang mensahe. Papa, huwag kang pumunta sa amin ngayong bagong taon. Galit sa iyo si Vanessa. Ito ang nakasulat, galit sa akin, sa sarili kong anak na parang naghuhugas kamay sa desisyon. Umiti lang ako. Umiti lang ako, hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa lahat ng sakit na nararamdaman ko, may isang bagay na unti-unting lumilinaw sa akin. Hindi niya alam ang lalim ng ngiting iyon, hindi niya alam na ang ngiting iyon ay simula ng pagbabago, isang pagbabago na matagal ko nang pinipigilan. Pumikit ako, at nagbalik ang lahat sa aking isipan, 32 taon mula nang dumating ako sa Pilipinas, walang-wala. Buong buhay ko, inukit ko dito ang aking kapalaran, 2 trabaho, minsan 3 pa, bawat sentimo, inipon ko. Ang pangarap ko, simpleng-simple lang, isang bahay, isang sariling tahanan, isang lugar kung saan matatawag kong akin. At nagawa ko yon sa sarili kong pagod, nabili ko ang lupa, ipinatayo ang bahay. Pagkatapos, 5 taon na ang nakalipas, nang magpakasal si Jonjon sa asawa niyang si Vanessa, gumawa ako ng isang desisyon na akala ko noon ay pagmamahal. Ibinigay ko ang paunang bayad para sa isang magandang bahay na may 3 kwarto, para sa kanila, para sa bagong pamilya nila. Ang bahay, nakapangalan pa rin sa akin, panandalian lang iyon ang sabi ko sa kanila, hanggang sa makapagtatag sila ng kanilang sariling kredito. Huwag kayong mag-alala, paulit-ulit kong sinabi, pamilya tayo. Noong unang taon, perpekto ang lahat, tumatawag si Jonjon tuwing linggo, iniimbitahan nila ako para sa hapunan. Niningitian ako ni Vanessa, niyayakap, at tinatawag akong si Papa nang may tamis na akala ko noon ay totoo. Dapat na akong maghinala, masyadong maganda para maging totoo. Ang kapayakan ng pagmamahal, ang kapayapaan ng isang pamilya, iyon ang pangarap ko, ang pangarap na pinagtatrabahuhan ko ng buong buhay ko. At ngayon, ito na, isang mensaheng teksto, isang ngiti, isang napakalamig na ngiti. Sa unang taon nga, ang ganda ng lahat. Tuwing linggo, umaga pa lang, tatawag na si Jonjon, magkakape kami sa telepono. Kukwentuhan niya ako tungkol sa trabaho niya. Si Vanessa, napakabait, madalas akong iniimbitahan sa kanilang bahay, magluluto si Vanessa ng paborito kong adobo. Tatawagin niya akong si Papa nang may ngiti sa labi, isang ngiti na, sa pagkakataong iyon, ramdam ko ang sinseridad. Niyayakap niya ako, parang tunay na anak, masaya ako. Akala ko, ito na ang katuparan ng aking pangarap, ang makita ang aking nag-iisang anak na masaya, may sariling pamilya, at matatawag kong kasama pa rin ako. Pero dahan-dahan, unti-unti, nag-iba ang lahat, parang isang halaman na unti-unting nalalanta. Ang mga tawag tuwing linggo, naging bawat 2 linggo, pagkatapos, minsan na lang sa 1 buwan. Kapag nagmumungkahi akong bumisita, laging may bagong dahilan, masama po ang pakiramdam ni Vanessa. Papa, mayroon na po kaming plano, magulo po ang bahay. Hindi ko pinapansin masyado noon, iniisip ko, karaniwan lang sa mga bagong kasal, kailangan nila ng distansya, di ba? Pero dumating ang araw ng pagpapasalamat noong 1 taon, doon, hindi na ito tungkol sa distansya. Nagdala ako ng paborito ni Jonjon, ang aking sikat na kalabasa pi, ang parehong pi na paborito niya simula bata pa. Si Vanessa ang nagbukas ng pinto, at may pilit na ngiti sa kanyang labi.
Dumating ka, sabi niya, parang hindi pa kami 3 beses nagkumpirma sa linggong iyon. Sa hapunan, dahan-dahan siyang nagbato ng mga matatalim na komento. Hindi kailanman tinuruan si Junjun na magligpit ng kanyang mga gamit. Tapos, sa tingin ko, may mga tao na hindi natuto ng tamang asal sa mesa habang lumalaki. Bawat tusok ay balot sa isang mahinang tawa, na parang biro, pero ang kanyang mga mata, napakalamig. Si Junjun, ang aking anak, ang bata na ipinagtatanggol ako noon sa mga nambubuli sa bakuran, ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagsalita, wala siyang ginawa, kinakalkal lang niya ang pagkain sa kanyang plato. Ang sakit, ramdam ko ang sakit. Doon, nagsimula akong mapansin ang mas maraming nakakabahala na detalye. Kapag tumatawag ako, madalas si Vanessa ang sumasagot sa cellphone ni Junjun, busy siya, tuyot niyang sasabihin ko na tumawag ka. Hindi na bumabalik ang tawag ni Junjun, at kapag sa wakas ay nakausap ko siya, ang aming mga pag-uusap ay mabilis, pilit, puno ng maikling parirala, parang may nakikinig sa kabilang linya. At sa kaloob-looban ko, ramdam kong, may nakikinig nga. Ang unti-unting paglaho, ang unti-unting paglayo, hindi lang iyon distansya, iyon ay isang intensyon. 3 buwan bago ang bagong taon na iyon, dumaan ako sa bahay nila nang walang abiso. May dala akong mga litrato ni Junjun noong bata pa siya, nahanap ko habang naglilinis ako. Sumilip ako sa bintana, nakita ko silang dalawa. Nagtatawanan. Ang kamay ni Vanessa, nakapatong sa braso ni Junjun, ang dalawa, relax at masaya. Pero nang makita ni Vanessa ang aking sasakyan, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Bumulong siya kay Junjun at ang mukha ng aking anak biglang nagdilim. Nang buksan nila ang pinto, ang init na nakita ko lang ilang segundo kanina, naglaho na. Hindi ka naming inaasahan, sabi ni Vanessa, hindi man lang ako inanyayahan na pumasok. Gusto ko lang sanang ibigay itong mga litrato kay Junjun, hindi ka pwedeng basta-basta na lang dumating, putol niya sa akin. Mayroon kaming mga limitasyon. Ang salitang ilimitasyon ay tumama sa akin, parang sampal. Kailan pa kailangan ng magulang ng permiso para makita ang anak niya? Tanong ko, nakatayo pa rin sa pintuan. Noong nakaraang buwan, tumawag ako para itanong ang plano sa bagong taon, sagot ni Vanessa. Sa taong ito, gagawin namin ang sa amin, sabi niya walang emosyon. Kami lang dalawa. Mahalaga ito para sa aming kasal. Pero bagong taon iyon, reklamo ko. Palagi tayong magkasama noon. Nagbabago ang mga bagay, sagot niya at ibinaba ang telepono. Niyakap ko ang aking sarili, hindi ako makapaniwala. Kinabukasan, lumipas ang mga araw, patuloy kong pinag-iisipan ang bawat salita. Ginawa kong mabuti ang lahat. Ang pagmamahal ko, totoo. Pero bakit ganito? Noong gabing iyon, umiyak ako. Umiyak talaga ako. Sa edad kong 63, nakaligtas ako sa kahirapan, sa isang unang kasal sa isang mapang-abusong asawa, sa kanser, at sa muling pagtatayo ng aking buhay sa isang bagong bansa. Pero ito, ang aking sariling anak na pinili ang ibang tao kaysa sa akin, lalo na sa bagong taon, may kung anong nabasag sa loob ko. At pagkatapos, dumating ang kahapon, Disyembre 23. Nabalot ako sa pagbabalot ng mga regalo para kay Junjun, kahit ganoon na ang takbo ng aming relasyon, bumibili pa rin ako, umasa pa rin akong magbabago ang isip niya. Biglang nag-vibrate ang aking lumang cellphone, isang mensaheng teksto mula sa aking anak, agad na lumukso ang aking puso, baka tumawag siya para humingi ng tawad, para imbitahan na rin ako. Binuksan ko ang mensahe. Papa, huwag kang pumunta sa aming bahay ngayong bagong taon. Ayaw ka ni Vanessa dito. Igalang mo ang aming desisyon. Nakatitig ako sa mga salitang iyon hanggang sa lumabo ang mga ito. Ang aming bahay, ang kanilang bahay, ang bahay na binili ko, ang bahay na ang paunang bayad ay galing sa aking ipon, ang bahay na nakapangalan pa rin sa akin, at ang pirma ko ang nasa titulo. At higit sa lahat, ayaw ka ni Vanessa dito. Binasa ko ulit. Hindi nakasulat na nagpasya kami o kailangan namin ng distansya. Hindi. Nakasulat, ayaw ka ni Vanessa dito. Hindi man lang nagpanggap si Junjun na sarili niyang desisyon iyon. Itinapon niya ako. Itinapon niya ako para sa isang babae na 6 na taon pa lang niyang kilala. Samantalang ako, ibinigay ko sa kanya ang buhay, pinalaki ko siya mag-isa, at isinakripisyo ang lahat para sa kanya. May isang bagay sa loob ko na, sa pagkakataong ito, hindi nabasag. Naging kristal. Naging matigas, malinaw, malamig, at matalim. Ngumiti ako.
Umiti talaga ako. Talaga bang iniisip nilang kaya nila akong palayasin sa bahay na akin, na ako ay isang matanda na walang magawa at tatanggapin ko ang paghamak na yon sa katahimikan? Nababasa mo ba ang mga salitang ito? Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ano ang gagawin mo? Lalaban ka ba o mananahimik na lang? I-comment sa ibaba ang iyong saloobin, at huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-subscribe sa channel para sa susunod na bahagi ng aking kwento. Ang aking mga daliri dahan-dahang gumalaw sa aking cellphone. Sumulat ako ng 3 simpleng pangungusap direkta at nakamamatay. Ipinaalala ko sa kanya na ang bahay ay nakapangalan pa rin sa akin, na ayon sa batas, sila ay umuupa lamang, at dahil sa kanyang mensahe, binibigyan ko sila ng 30 araw na abiso para umalis. Pinindot ko ang ipadala. Pagkatapos naghintay ako. Eksaktong 53 minuto ang lumipas, narinig ko ang isang sasakyan na biglang huminto sa aking driveway. Mula sa bintana ng sala, nakita ko si Junjun na padabog na isinara ang pinto ng sasakyan. Pula ang kanyang mukha, at ang kanyang mga galaw ay kinakabahan, punong-puno ng takot. Halos tumakbo siya patungo sa aking pinto, malakas na kumakatok bago pa man ako makatayo. Papa, buksan mo ang pinto. Nagtagal ako, inayos ang aking baro, tumingin sa salamin sa pasilyo, at hinayaan siyang kumatok ng 3 beses pa bago ko binaling ang susi. Papa, ano ito? Hindi mo pwedeng gawin ito. Ano, Junjun? Tanong ko, boses ko ay kalmado, halos mabait. Hindi ba pwedeng magmensaheng teksto ang isang ama sa anak niya? Ang sabi mo, pinaalis mo kami, 30 araw para umalis. Iyan ang hinihingi ng batas dito, 30 araw na paunawa bago paalisin. Tiningnan ko na. Lumakad ako sa tabi niya patungo sa kusina at nagtimpla ng isang tasa ng tsaa. Hindi nanginginig ang aking mga kamay, bagamat malakas ang pintig ng aking puso. Gusto mo ng tsaa, anak? Hindi ito nakakatawa, Papa, sinundan niya ako, ang boses ay pilit. Bahay namin yon. 5 taon na kaming nakatira doon. Hindi mo kami pwedeng paalisin dahil lang sa isang mensahe. Lumingon ako at tiningnan siya. Tiningnan ko siya ng totoo. Kailan kaya nagbago ang aking anak at naging estranghero? Kailan niya natutong unahin ang mga hinihingi ng isang babae kaysa sa damdamin ng kanyang ama? Isang mensahe lang, ulit ko ng mahina. Talaga bang naniniwala ka na yon lang ang dahilan? Nag-alangan siya. Kasi si Vanessa, akala niya ni. Tinaas ko ang aking kamay. Huwag mong sisihin siya sa mga salitang lumabas sa iyong cellphone. Ikaw ay isang lalaki na 34 na taong gulang, Junjun, ikaw ang gumagawa ng iyong mga desisyon. Papa, pakiusap. Ang kanyang galit ay unti-unting nawala at napalitan ng kawalan ng pag-asa. Hindi kami kayang lumipat ngayon. Kakaresign lang ni Vanessa sa kanyang trabaho para simulan ang kanyang online na negosyo, at ako ang mga upa dito ay napakataas. Dapat mong inisip iyon bago mo sinabi sa akin na huwag akong pumunta sa sarili kong bahay ngayong bagong taon. Ang mga salita ay nanatili sa hangin. Nakita ko kung paano dahan-dahang bumakas ang pag-unawa sa kanyang mukha. Ang bahay. Nakalimutan niya. O marahil, si Vanessa ang nagpabaling sa kanyang isip. Ilang beses kaya niyang inulit ang aming bahay hanggang sa naniwala siya. Nagkamali ako, bulong niya. Hindi ko dapat ipinadala ang mensahe na yon, pero ang pagpapaalis ay labis. Naisip ko ang nakaraang taon, ang mga nakanselang pagbisita, ang mga malamig na tingin, kung paano ako dahan-dahang inilabas ni Vanessa sa buhay ng aking anak, piraso-piraso, habang ako ay nagpapakumbaba para hindi maging problemang biyenan. Naisip ko ang araw ng pagpapasalamat, nakaupo sa kanilang mesa habang iniinsulto niya ako ng may ngiti. Naisip ko ang pagtawag sa cellphone ni Junjun at laging boses niya ang naririnig. Naisip ko ang dahan-dahang pagkawala sa buhay ng aking anak habang sila ay nakatira sa isang bahay na binayaran ko. Alam mo ba kung ano ang labis, sabi ko sa huli. Ang sabihin sa akin na hindi ako welcome sa isang bahay na akin. Napinili ng aking anak na saktan ako dahil hinihingi ito ng kanyang asawa. Namalaman ko na pinalaki ko ang isang taong kayang itapon ako ng napakadali. Hindi kita tinatapon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Papa, mahal kita. Kung gayon, bakit mo ipinadala ang mensaheng iyon, Junjun? Ang aking boses ay nag-iba sa kabila ng lahat. Bakit hindi mo siya hinarap kahit minsan? Kahit isang beses lang.
Binuksan niya ang kanyang bibig, isinara ito, iniwas ang tingin, at nandoon ang katotohanan na alam naming dalawa, ngunit hindi niya masabi. Natatakot siya kay Vanessa, sa ugali niya, sa kanyang galit, sa kanyang manipulasyon. Pinili niya ang madaling daan, at ako ang naging sakripisyo. Kailangan mong umalis ngayon, sabi ko sa huli ng mahina. Papa, 30 araw, John, opisyal ang abiso. May 30 araw ka para makahanap ng ibang matitirhan. Nang umalis siya, nanatili akong nakaupo sa aking kusina, nanginginig. Ano ang nagawa ko? Pinaalis ko lang ang aking sariling anak. Ang aking nag-iisang anak. Ang bata na pinalaki ko mag-isa matapos kaming iwan ng kanyang ina, ang lalaki na tinulungan ko, sinuportahan, at minahal ng walang pasubali sa loob ng 34 na taon. Ngunit habang ako ay nakaupo doon, may isang bagay na nagsimulang mangibabaw sa takot, isang malamig at matibay na katiyakan. Kinuha ko ang aking laptop at nagsimulang gumawa ng mga listahan. Ang una ay ang dokumentasyon. Pumunta ako sa aking filing cabinet at kinuha ang titulo ng bahay, ang mga papeles ng mortgage, bawat resibo ng bayad. Ang aking pangalan lamang. Ang bahay ay akin, legal at kumpleto. Si John at Vanessa ay walang naibigay, ni sa paunang bayad, ni sa mortgage, ni sa mga buwis. Ang pangalawa ay ang lubos na pag-unawa sa aking posisyong legal. Sinaliksik ko ang mga batas sa pagpapaalis ng nangungupahan, ang mga pamamaraan ng pagpapaalis, ang mga karapatan sa ari-arian. Nagtala ako ng may parehong maayos na sulat kamay na natutunan ko sa aking unang trabaho dito sa bansa bilang administrative assistant habang nag-aaral ng wikang Filipino tuwing gabi. Ang pangatlo ay ang paghahanda para sa susunod na galaw ni Vanessa dahil alam kong mangyayari yon. Kilala ko na ang kanyang uri. Matagal bago ko siya nakita ng malinaw. Hindi niya tatanggapin ito ng tahimik. Lalaban siya, magmamanipula, susubukan niyang ganap na baliktarin si John laban sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako magiging walang ingat. Sa pagkakataong ito, poprotektahan ko ang akin. Kinabukasan, pumunta ako sa opisina ng abogadong nagproseso ng aking testamento, 2 taon na ang nakakaraan, si Atty. Elena Garcia. Si Atty. Garcia ay halos 50, may matatalim na tingin at walang pagpapaligoy-ligoy, eksakto ang kailangan ko. Gusto kong tiyakin na ang abiso sa pagpapaalis ay legal na walang kamali-mali, sabi ko, inilalabas ang mga papeles sa kanyang mesa. Dahan-dahan niya itong binasa, nang walang ekspresyon. Ito ba ang iyong anak at ang kanyang asawa? At nakatira sila doon nang walang bayad sa loob ng 5 taon? Ako ang nagbayad ng paunang bayad. Ang bahay ay ganap na nakapangalan sa akin. Hindi pa sila kailanman nagbayad ng 1 peso para sa mortgage o buwis. Sumandal si Atty. Garcia sa kanyang upuan. Kung gayon, legal, lubos kang may karapatan. Tama ang abiso na 30 araw, ngunit Mang Tonyo, huminto siya, pinipili ng maingat ang mga salita. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Ang mga hidwaan sa pamilya ay maaaring maging napakagulo, nang napakabilis. Magulo na po, attorney, mahina kong tugon. Pinapormalisa ko lang po. Dahan-dahan siyang tumango. Napakabuti. Isusumit ko ngayon din ang demanda sa pagpapaalis sa korte. Dapat mo ring isaalang-alang ang paggawa ng isang formal na pagtatasa ng ari-arian at idokumento ang anumang pinsala sa bahay. Kung nagawa nila ang mga pagbabago ng walang pahintulot o may mga kapansanan, gugustuhin mong magkaroon ng ebidensya. Hindi ko naisip yon. Maaari ka bang magrekomenda ng isang tao? Sumulat siya ng isang pangalan at numero sa isang papel. Si Gino Mercado ay masinop at mabilis. Sabihin mo na galing ka sa akin. Paglabas ko ng kanyang opisina, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensaheng teksto mula kay John, kailangan nating mag-usap, Papa. Pakiusap. Hindi ako sumagot, 2 araw pagkatapos kong lumabas ng opisina ni Atty. Elena Garcia, sinamahan ko si Gino Mercado, isang bihasang appraiser na inirekomenda ng abogado ko. Pupuntahan namin ang bahay ni John at Vanessa. Alam kong nasa trabaho sila noon. Nagmensaheng teksto ako kay John kinabukasan, sinasabing may inspection ako na gagawin, karapatan ko bilang may-ari. Ang bahay, akin pa rin. Mayroon pa rin akong susing reserba. Habang papasok kami ni Gino, may bahagyang kaba pa rin ako, pero sa loob, may nagdidikta sa akin na kailangan kong gawin ito, para sa sarili ko.
Ang mga natuklasan ni Gino Mercado, ito ang nagpalamig sa aking dugo. Ang mga dingding na ito ay mga load-bearing walls, sabi ni Gino, itinuturo ang sala na ngayon ay maluwag na ang disenyo, isang open concept kung tawagin nila. Sinira ito ng walang pahintulot. Ito ay seryosong pagbabago sa estruktura at paglabag sa building code. Tinitigan ko ang espasyo. Naalala ko, nang unang banggitin ni Junjun ang pagpapaayos, si Vanessa ay tuwang-tuwa. Bubuksan namin ang buong espasyo, sabi niya. Magiging super modern. Akala ko, pintura at dekorasyon lang ang tinutukoy nila. Mayroon pa, dagdag ni Gino, akay ako sa master's bathroom. Tingnan mo ito, pinalitan nila ang lahat ng tubo. Wala rin akong makitang mga permit sa mga talaan ng syudad. At ang tiles na ito, mahina niyang kinatok ang pader, umalingaw-ngaw. May taga sa likod niyan, sigurado. Mali ang pagkakabit. Ito ay maaaring umabot sa 2,500,000 piso o higit pa para sa pagpapaayos. Ang aking bahay. Ang aking pinaghirapan. Sinasakal nila. Magkakaroon ka ng kumpletong ulat bago mag-Biyernes, sabi ni Gino habang nagpapaalam. Pero kailangan mong malaman, Mang Tonyo, sa pagitan ng paggawa ng walang permiso at pinsala sa tubig, malaking halaga ang kailangan mo kung gusto mong ayusin ito ng maayos. Nang umalis siya, nanatili akong nakaupo sa sasakyan sa tapat ng bahay na binili ko nang may labis na pag-asa 5 taon na ang nakalipas, ang bahay na dapat ay magsisiguro sa kinabukasan ng aking anak. Ngunit sa halip, sinira, binago, at pininsala ni Junjun at Vanessa nang walang pagkonsulta, nang walang pahintulot, nang hindi man lang nagiging tapat sa kanilang ginagawa. Kaya nang tumunog ang aking telepono kinagabihan, at si Vanessa ang tumatawag, muntik na akong hindi sumagot. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin, at sinagot ko. Mang Tonyo, ang kanyang boses ay malamig, matalim. Wala na ang ipapa niya. Nakuha namin ang sulat mo tungkol sa pagsisiyasat. Paano mo nagawang pasukin ang privacy namin? Kalmado akong sumagot. Bahay ko ito, Vanessa. May karapatan ako ayon sa batas. Karapatan ayon sa batas. Umisi siya, isang tuyot na tawa. Sinusubukan mo kaming palayasin bago ang bagong taon. Anong klaseng ama ang gumagawa niyan? Ang klaseng ama na sinabihan ng anak na huwag siyang pumunta sa ari-ariang binili niya. Sumagot ako. Katahimikan. Pagkatapos, ang bahay na iyan ay naging tahanan namin sa loob ng 5 taon, amin. Inilagay namin ang aming puso at kaluluwa doon. Pinaganda namin yan. Sa tingin mo, basta-basta mo na lang kukunin sa amin. Hindi ko kinukuha ang anuman sa inyo, sabi ko. Kinukuha ko lang ang sa akin. At ginawa niyo ang mga pagbabago sa istruktura ng walang pahintulot. Sinira niyo ang mga load-bearing walls, nagdulot ng water damage. Lahat iyon ay may dokumento ako. Hindi mo pwedeng Vanessa nagpumilit. 30 araw, Vanessa. Nagsimula na ang orasan. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang aking puso ay lumukso, ngunit nagawa ko. Hinarap ko siya sa unang pagkakataon. Matapos ang buwan ng manipulasyon at kalupitan, bumawi ako. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Vanessa. Umuulit sa aking isip. Mamamatay kang mag-isa, matanda. Ang tanong, nagpahirap sa akin. Ginugulo ko ba ang aking relasyon kay Junjun dahil lang sa isang bahay? Ngunit naintindihan ko. Hindi lang ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa aking dignidad. Sa aking respeto. Sa pagiging tinatrato ako na parang wala lang. Wala akong halaga. Maya-maya, 2:00 ng umaga. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang email mula kay Atty. Elena Garcia. Mang Tonyo, naisumite na ang demanda sa korte. Opisyal na ito. Wala nang atrasan. Sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy? Tiningnan ko ang screen ng matagal. Pagkatapos, nag-type ako. Sigurado ako. Ituloy. At pinindot ko ang send. Ang opisyal na abiso mula sa korte. Dumating sa bahay ni na Junjun at Vanessa. 3 araw pagkatapos. 7:00 ng umaga. Tumawag si Junjun, ang boses niya halos hindi makapagsalita. Papa, dinamanda mo talaga kami? Ito ang legal na proseso, Junjun, sagot ko. Lahat ay kailangang nakasulat. Pinutol niya ang tawag.
Ikinulong ko ang aking sarili sa loob ng 3 araw. Pinatay ko ang aking telepono. Hindi ako nag-check ng email. Walang social media. Ginugol ko ang aking oras sa aking hardin. Ang aking mga halaman. Ang aking mga rosas. 15 taon kong inaalagaan ang mga ito. Binaba ko ang mga tuyong dahon. Diniligan ang mga halamang gamot. Umupo ako sa ilalim ng sinag ng araw. Ang katahimikan. Nagbigay ito sa akin ng lakas. Sa 3 araw. Si Aling Nena. Ang aking kapitbahay. Dumating siya. May dalang kaldero ng ulam. Ilang araw na kitang hindi nakikita, sabi niya malumanay. Ayos ka lang ba? Halos nagsinungaling ako. Ngunit si Aling Nena. 12 taon na siyang kapitbahay ko. Kasama ko siya nang nagpapagamot ako ng aking sakit. Kilala niya ako. May problema ako kay John at sa asawa niya, inamin ko. Narinig ko, sabi ni Aling Nena. Inilagay niya ang kaldero sa mesa. Nag-post si Vanessa sa internet. Maraming nagkokomento. Kumirot ang aking tiyan. Ano ang sinabi niya? Na pinapaalis mo sila. Na ikaw ay malupit at mapaghiganti. Huminto si Aling Nena. Ngunit Mang Tonyo, kilala rin kita. At alam kong hindi mo gagawin yan ng walang napakabuting dahilan. Ang aking mga mata lumuha. Ipinahamak niya ako kay John, Aling Nena. At sinira nila ang bahay ko. Ang bahay na binili ko para sa kanila. Sinira nila ang mga load-bearing walls. Nagdulot ng pagtagas ng tubig. Magiging milyon-milyong piso ang kailangan para ayusin. Lumaki ang mga mata ni Aling Nena. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, inamin ko. Pero hindi ko na pwedeng hayaang tratuhin nila ako na parang wala akong halaga. Hinawakan ni Aling Nena ang aking kamay. Mahigpit. Kung ganoon, tumayo ka. Narinig mo ba? Huwag kang urong. Ang suporta na yon. Simple. Ngunit parang tubig sa disyerto. Hindi ako ganap na nag-iisa. Kinabukasan ng umaga. Nagising ako. Mas malakas. Ang mga salita ni Aling Nena. Nagbigay sa akin ng isang bagay na kulang sa akin. Ang pagpapatunay. Hindi ako baliw. Hindi ako masama. Pinoprotektahan ko ang aking sarili. Binuksan ko ang aking telepono. 17 missed calls mula kay John, 8 mula sa hindi kilalang numero. 12 ng text messages. Sinimulan kong basahin ang mga ito ng maingat. Karamihan ay mula kay John, tumawag ka, pakiusap. Kailangan nating ayusin ito, Papa, nakikiusap ako. Ngunit may 3 text message na namumukod tangi. Mula ang mga ito sa telepono ni Vanessa. Ngunit ang tono. Iba. Mas malumanay. Halos nakikipag-ayos. Mang Tonyo, ako si Vanessa. Sa tingin ko ay nagsimula tayo sa maling paanan. Pwede tayong mag-usap tayo lang. Alam kong nagkamali ako. Gusto kong mag-sorry ng maayos. Magkape tayo ngayong linggo. Gusto ko si John, alam kong ikaw din ayusin natin ito para sa kanya. Tinitigan ko ang mga text message na yon. Ito ba ay sincero? O isa pang plano? Nagpasya akong huwag pansinin ang mga ito. 1 oras pagkatapos. Tumunog ang aking doorbell. Si Vanessa. Nag-iisa. Nasa aking beranda. Nakasuot siya ng simpleng damit. Jeans. Sweater. Halos walang makeup. Ang kanyang mga mata namumula. Parang umiyak. Alam kong ayaw mo akong makita, sabi niya mahina. Pero pakiusap bigyan mo ako ng 5 minuto. Labag sa aking instinct, pinapasok ko siya. Umupo siya sa sofa. Ang kanyang mga kamay nakakrus sa kanyang kandungan. Nagpapakitang gilas ng kahinaan. Napakasama ko sa'yo, nagsimula siya. Alam ko. Nagsiselos ako, siguro, sa relasyon nyo. Lisor me, J. Appel Matre Elena Garcia. Je lui le recon qui me belfil avait tent de mi manipular pour qui je retire avis d'expulsion. Elle ne faut pas surprise. Et que avis vos fait, mat elle demande. Je edit non, et je répondu. Bayan, at eldit, et J. Peru de l'approbation dans sa voix. Matre Elena Garcia ma concealed engager on detective priv.
Por incuter surly pass et las finances de Veneza. Six quilatent avec la plus grande fureur, mat eldit, cachant souvent les plus dichoses. J. Acquis. Dix jours plus tard, Detective Sarah Reyes, une enquêtrice professionnelle et direct, d'environ 40 ans, est venue chez moi. Je lui le raconte l'histoire. Elle prise des notes. Elle me demande le nom de June Phil de Veneza, Munoz, et son ancien travail dans une agence de marketing. Si est de que j'ai rallies. Je savais si peu de choses sur son pass. 4 jours plus tard, Detective Sarah Reyes est revenu. Un samedi matin. Son visage était grave. Vanessa Munoz, I comment Detective Sarah Reyes, n'est pas exactement quoi elle pretendre. Elle est rida que le travail de Vanessa dans le marketing n'avait dur que trois mois. Elle faut licencier pour avoir tourné une petite somme d'argent. Elle avait falsifié des notes de phrase. Son ancienne entreprise n'avait pas porté plainte. Pour viter un scandale. Ensuite, Vanessa et travaille pour une agence immobilière. Elle également de renvoie. Pour avoir falsifié des signatures de clients sur des documents. Vanessa avait de nombreuses dettes. Des cartes de crédit. Des envíos personnels. Mian irrapide trois mois auparavant. Les totals levaient environ 3,500,000 pesos. Et pourtant, elle écoute son emploi pour monter sa propre affaire, et je murmure. Le plus alarmant. Detective Sarah Reyes had covered des recherches recentes effectuées par Vanessa. Sur le droit de la propriété. Plus précisément, l'usucapion, le droit de propriété du locataire. Elle essaie d'imper de la maison, I conclude Detective Sarah Reyes. Les pièces du puzzle se sont alors assemblées dans mon esprit. Vanessa n'avait pas seulement Church McCarter de la veille de John parce qu'elle n'aimait pas. Elle tentait d'établir un contrôle total sur la maison. Pour pouvoir s'y approprier un jour. C'était plus une simple tension familiale. C'était un vol prompit. Detective Sarah Reyes m'a conseillé de tout noter. Et de m'assurer que l'expulsion soit effectue. Car si Vanessa et John restaient plus de 30 jours, l'expulsion deviendrait extrêmement complète. Il fallait agir. J'ai invité John Johnner. Seals. J'avais préparé son plat erreur. De la viande grill avec des pommes de terre. Nas avancement dans un silence lord. Pesant. Après le repas, j'ai posé le dossier sur la table. J'ai ingdag un enquêteur pour examiner le pass de Vanessa, et j'ai dit. Le visage de John est devenu livide. Tu ascoy at il balbuti. Lis, et j'ai dit, ma voix calme. Non, dit John, il a essayé viter. Lis, j'étais pris. John est ouvert le dossier. Il a lu page par page. Les licenciements. Les tournaments. Les signatures falsifiées. Les dettes. Les recherches sur le droit de la propriété. Ceci, c'est pip pasteur vrai, at il murmure. Elle m'a dit qu'elle avait quitté ses emplois cause d'environnements toxiques. Elle t'a menti, et j'ai dit. Non, est exclame John, mais sa voix elle n'était plus si sûre. J'ai continué expliquer. Elle planifie tout cela pendant des mois, John, à l'isolement. Les innovations non autorisées. Toutes les fois elle t'a dit notre maison. Elle tentait de consolider sa position sur ma propriété. Si est absurde, est cry John, ils est misfaire la saint passe. Tu te trompes. Tu dois te tromper. Vanessa m'aime. Jesus l'arcuel t'aime. Jesus l'arcuel t'aime, et je compte. Mais elle aime aussi si que tu piaks lui offre. La skirit. Une maison. Une solution ses problems financiers. Je dois lui parler. John y attrape le dossier. Et il est parti en tout. Jesus reste seul. Avec le repas Freud. Jimmy demandait si John voulait vraiment voir la vérité. Si un fil speed accepter une telle trahison, 3 heures plus tard, mon téléphone arrêtait pas de vibrer. Des appels de John, puis de Vanessa, puis encore de John, je n'ai pas répondu. Finalement, un message de John est arrivé. Il disait, il faut qu'on parle tous les trois demain, j'étais prêt.
Jair pondu. Chez moi, dix hears du matin. Et John, cette fois, je vex lavrit. Le lendemain matin, il sont arrive sparment. John semblait ne pas avoir dormi de la nuit. Vanessa, elle, avec le visage d'une diacule, dangerous. Nas soms assist dans le salon. J pose le rapport detective Sarah Reyes sur la table basse. Si est vrai, tout cela, demande John, sa voix vide. Propose des enterprises, deal argent, des debts. Ces rapports sont parchocs, torque Vanessa. Les enterprises ont besoin de box misères. Jean et rien fait de mal. Plus de 3,500,000 pesos de debts, Vanessa, et insiste John, tu comptes milidar un jour. Je contrôles la situation, at el plague. En quittant ton travail. En pensant deal argent pour des renovations qui nas ne pouvions pas nas permettre. En cherchant comment approprier la maison de Monpré. La voix de John commenait se briser. Si un espace que je faisais, et el cry, mais sa voix était trop aiguë, trop sur la défensive. Je parle calmement. Vos avez cop John de moi pendant des mois. Vos avez droit m'appropriate. Vos avez fait des recherches sur la fin de prendre une maison qui n'est pas l'avtre. Dis moi, Vanessa, quel est ton plan final? Elle me regarde avec une haine pure. Tu il as empoison contre moi. Tu ne supportes pas que il m'ait choisi. Alors, réponds la question. Le silence plan. Puis John y parle, d'une voix froide que je ne lui avais jamais entendu. Pars, Vanessa. Quitte cette maison. Tout de suite. Vanessa nos regards tous les dieux. Elle compris que elle avait perdu. Son masquis est bris. Vos allez le regretter, et el crachen partant, quand la porte est referme, John est effondré sur le canapé, lat entre les mains. Un long moment est que, personne n'a dit un mot. Pardonne-moi, papa, at il murmure finalement. Pardonne-moi. Je me suis assez de lui. Je crois tout ce qu'elle dit, papa, at il continue, sa voix saccade. Propose des emplois. Propose des debts. Ce qu'elle disait de toi, elle m'a convaincu que tu tais le problème, que tu tais contrôlant, manipulateur, et tout le temps, c'était elle la manipulatrice. Elle tait si convaincante. Je parle lentement. Si n'est pas une excuse, l'amtoir de John tremblait. Tu es mon papa. Tu m'as l'absiol. Tu as travaillé diox emplois just pour que j'ai tout. Et j'ai choisi le parcamp. Je te envoie un message te descent de ne pas venir dans ta propre maison si novel an. Quel genre de fils fait est? Le genre de fils qui est manipulé par quelque un qui set ni rel bien comment faire, et j'ai répondu. Je reis à l'ivor. Comment elle pendait tes appels. Ces commentaires sur toi, si subtils que je pensais que je les imagines just. Comment elle se mettait encore quand je valais te rendre visite. Elle disait coutre un bon mari, c'était la soutenir en tout, et moi jit et just les tomber. Tu es la maintenant, et je dit doucement. Je ne suis pas digne de ton pardon. Peter pass, et je admis. Mais tu il as quand me. Now soms rest silencieux. John, mon fils, tet revenu de il obscurit Vanessa avait entran. Et maintenant, quoi, et demande John après un moment. Maintenant, tu neges de cette maison. El avis d'expulsion est maintenu. John a hoch late. Jesus. Je vais commencer chercher un appartement aujourd'hui. Si est fini avec Vanessa. Je ne piques pastor avec quelque un qui fait de tales choses. Elle essayera de te convaincre, et je averti. Jesus, dit John, mais je n'ai fini avec la manipulation. Je n'ai fini de la choicer el plot que toi. Yes course des dioxymanes suvantes, John de nagses affairs. Vanessa et tout essay, les larmes, les cris, les promises de changer, les menaces de automutilation, mais John est rest firm. Il aid bus une demande de divorce. Pendant temps, Vanessa et refuse de partir, invoquant les droits du locataire. Mais maître Elena Garcia tate parte. Nous avions une documentation complete sur tout, les innovations non autorisées, les dommages,
el avis de 30 jours, la plainte en expulsion. Lorsque le chef est arrivé pour exécuter l'ordre, Vanessa y crie depuis la porte, si est ma maison. Il vis depuis 5 ans. Vos ne pouvez pas me chasser. Madame, répondit le chef, cette propriété appartient également Mantonio. Vos avez riu un avis formel. Vos devez quitter les lieux. Elle m'a injurié de toutes les manières, disant que j'avais ruiné sa vie, que j'étais un vile homme vengeur, que j'avais trued son mariage parce que je ne pouvais pas supporter de voir mon fils heroes. Mais finalement, elle est partie. Jesus reste des milieux de la maison après lead part de Vanessa. J'ai observe les idées. Les morskas. Les tâches d'humidité. Lichas que ils avaient les dans ce que j'avais construit avec mon argent durement gaden. Les coûts des operations, selon les estimations, seraient d'environ 10,500,000 pesos. Une somme que je n'avais pas, en attente, mais la maison tête nouveau la mienne. Ma propriété. Ma sécurité. Mon investissement. Vanessa ne pouvait plus la toucher. 10 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Vanessa. Elle me poursuivait pour enrichissement injuste, m'accusant d'avoir amélioré la propriété et de m'riter une compensation pour les rénovations. J'ai donné la lettre maître Elena Garcia. Mon avocat éclate de rire. Vraiment, et elle dit. Elle drew ta maison avec des projets ilgox et maintenant elle veut que tu la payes pour. Si sera reject en une seconde. It's faute les cas. La juge n'a eu qu'à examiner les documents, les violations du code de la construction, l'absence de permis et les dommages causés. Elle a immédiatement reject la plainte de Vanessa. Non seulement cela, elle a également condamné payer mes frais de justice. 3 mois plus tard, Vanessa clarifait. J'ai appris par John que elle tate return vivre chez ses parents, dans une autre ville. Son enterprise en ligne n'a jamais col. Ses dettes continuent de s'accumuler. Sans le salaire de John, elle ne pouvait plus maintenir le style de vie qu'elle avait payé sur les cartes de crédit et les mensonges. 6 mois après, j'ai vendu la maison. Je ne pouvais pas me permettre les operations, alors GLA vendu en altat en promoteur. Ni ainsi, j'ai tout de me réaliser en bénéfice. Pas autant que si elle avait si intact, mais suffisamment. Suffisamment pour assurer ma veillesse. Suffisamment pour prouver que mon combat en valait la peine. John m'a aide emballer les derniers boats. Alors que nos chargens la voiture, ils est art. Je n'étais jamais vraiment remercié, at il dit. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir abandonné, papa. Pour turbatu pour toi mi si cela signifie me combattre. Tu aurais put out accepter. Tu aurais put laser pauser horse de ma vie. Biukup de parents font en. Je ne suis pas comme biukup de parents, et j'ai répondu. John est sorry. C'était le premier sourire vraiment sincère que je lui avais vu depuis plus d'un an. Non, at il admis, tu ni el espace. Si sorel, nas avons llamtos las diaks, comme autrefois. Nas avons parle de tout. Du travail de John. De mon jardin. De ses projets. John ma demande de ma sant. De mes amis. De ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai il impression d'avoir retrouvé mon fils. Non pas parce que j'avais gagné une bataille, mais parce que j'avais refusé de me perdre moi-même. Un esco, puis un autre. Ma vie change d'une manière que je n'aurais jamais imagine. Avec l'argent de la vente de la maison, j'ai enfin réalisé le voyage de Japon dont j'avais eu pendant des décennies. J'ai envoyé des cartes postales John depuis Kyoto. Depuis Tokyo. Depuis un petit village de montagne. Mon retour, aling nena m'a convaincu de rejoindre son club de lecture. Je me suis retrouvé entouré de personnes fortes, comme moi. La plupart étant des femmes. Elles avaient survécu des divorces, des maladies, des enfants difficiles, des problèmes financiers. Des personnes qui refusaient de devenir invisibles. Avec une partie de l'argent, j'ai investi dans mon jardin. J'ai construit une petite serre.
J. Comment cultivar des orchids, des roses rares et des legumes qui vendes J. March Fermier local. CS devenu une petite activité. Pas assez pour en vivre, mais suffisant pour me donner un but. Une communauté. Quelque chose soiner et vor grander. Dans le quartier, les gens on comment m'appeler, les maîtres des orchids. John venet nertus les dimanches. CS devenu notre tradition. Il arrivait d'except here's avec du vin lu en dessert. Et nas cuisiniens ensemble. Pendant qu'il me racontait sa semaine. Son travail. Ses senses de thérapie. Epe, la thérapie. Il avait comment voir un psychologue pour grâce qu'il appelait les ens Vanessa. Pour comprendre comment il avait pu se laisser manipuler ainsi. J'étais tellement obst par l'aide turan bon mari, at il confesse une nuit, que j'ai cru que la soutenir signifiait être d'accord avec tout, mais la croûte. Maintenant tu sais qui si n'est pas comme et j'ai dit. Je sais, gerstoy. Quelques temps plus tard, il a recommande frequenter quelqu'un. Avec beaucoup plus de prudence. Il me présente Laura 6 mois après lead but de leur relation. Laura tate directe. Aimable. Et quand elle n'était pas d'accord avec John, elle exprimait avec respect et Clark. Ton per est formidable, at elle dit John lors d'honneur. Partir sul di Japon sonji, si est courageous. Si est la personne la plus forte qui je connaisse, or pondu John. Et la fiert dans sa voix a rempli mon corps. J continue ma vie. Mes plantes. Mes livres. Mes amis. Mon petit tal G march. Pendant temps, la vie de Vanessa drap. La faillite avait ruin son historique de credit. Elle a essayé de créer plusieurs entreprises en ligne. Touts on chow. Elle a nag de la maison de ses parents en petit studio. Puis elle est retourne chez Yaks. Els est fiance en home rencontre en ligne, mais les fin els on pris fin ya qu'il covered ses debts et son pass professionnel. Elle m'appelle encore, m'a dit John en dimanche, depuis des nombreux catchs, elle dit que elle veut clore les cycles. Ni réponse pas, et j'ai dit. Bien. Diox ens après l'expulsion, j'ai reçu un message de Vanessa sur les réseaux sociaux. J'espère que tu es heureux. Tu as ruiné ma vie. Tu m'as pris juste parce que tu ne pouvais pas accepter que je sois heureux avec ton fils. J'espère que en valait la peine. J'ai regardé ce message pendant un long moment. Puis GLA bloque et suprême. Parce que Vanessa n'a jamais compris une chose fondamentale. Je n'avais pas ruiné sa vie. Elle avait fait elle-même. Avec ses mensonges. Et sa cupidité. J'avais juste refusé d'être sa victime. Mon téléphone est son. C'était John, il m'appelait pendant sa pause junior. Salut, papa. Je voulais juste entendre ta voix. Jesus le, j'ai répondu, souriant. Je sais. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon fils. Je regarde autour de mon salon. Les photos sur le murmure de Japon. Moi y marche. John et moi en train de rire. Je regarde par la fenêtre. Vers la serre. Les orchids en fleurs. Je regarde la vie que j'avais construite. Non pas malgré le fait d'imtrad fendu, mais garcella. Pour mon 67e anniversaire, John y organise une fête. Aling nena. Les femmes du club de lecture. Les voisins. Laura. Toussaint Venus. Nous avons mangdubtiu dans le jardin. John s'estlève en vers divin la main. Il a dit, mon papa, quoi m'a appris qu'il amour ne signifie pas se perdre somi. Que fixer des limites n'est pas de la croûte. Que se progrès est un acte de courage. Tout le monde élève son verre. Et je pense, ceci, si est la vraie victoire. Pas la vengeance. Mais la paix. La plénitude. Une vive que selon mes propres termes. Je vais serve que cela. Non seulement serve que je vais appris m'panower. Et si vos voulez savoir ce qui tout cette histoire malaise, je vous le dirai clairement. Si defender n'est pas de la croûte, si est une cécit. El amour n'exige pas que vos acceptes les mauvais traitements.
Progress qui est vos limits, voter dignit, voter mason, sin espace de el gossam, si est de la survie. J'aurais pu simplement accepter tur carte de la vie de mon fils. Beaucoup de gens le ferient. J'ai choisi autre chose. Et vos, qui feriez vos ma place. Combattriez vos le resteriez vos silencieux. Perfulchisez. Et souvenez vos enseignes aux gens comment ils doivent vos traitor. Mercy beaucoup de avoir kaut mon histoire jusqu'au about. Ang kwento ni Tatay Cardo Ramos ay nagtatapos dito. Ano sa tingin mo ang desisyon ni Tatay Cardo? May gagawin ka bang kakaiba kung ikaw ang nasa kanyang lugar? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko ang bawat isa ninyo. Kung ang kwentong ito ay nagpabago sa iyong pananaw o nagpaantig sa iyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi ito sa isang taong pinaniniwalaan mong mararamdaman din ang bigat ng kwentong ito. At mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama. Para hindi mo mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento at sino ang nakakaalam. Sa susunod na pagkakataon. Baka ikaw na ang magsasabi ng iyong karanasan.